Nalulungkot lang ako. Nagawa 1 taon lang. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jerry's TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa atin na dito sa Maynila? At sa mga Iskonians po na hindi naman bumoboto dito sa Maynila, nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao, napakalayo. At lalo na, yung mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng ating mundo. So mabuhay po kayo. Kayong mga bagong hero ng modern time natin. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at sa Boss Y Yorme Iskonian. Alright guys, so ang topic natin for today's video, Yorme, hindi na nakatiis. Binanatan na yung mag-asawang Lacuna. Yan guys, kasi nga ngayong araw na to nagpunta sila sa Baseco, 'di ba? Na kung saan merong hospital doon na pinatayo ni Yorme. Kasama pa siya doon. Pinatayo itong hospital na to, itong President Corazon Aquino Hospital noong October 2021. So kung bibilangin mo, 21, 22, 23, 24, halos 3 years na, guys. So hindi pa rin operational. Kaya nagalit itong si Yorme dahil nga, kaya nga tinayo yun, dahil para sa taong bayan yun, sa mga taga Baseco, di ba? Na kailangan ng ospital ng mga kababayan nating mahihirap. Di ba? Kasi at sabi nga ni Yorme, doktor pa kayo, ha? Dalawa pa kayo, doktor kayong pareho. Anong nangyari? Tapos, di ba, nirereklamo rin yung walang gamot, guys, di ba? Sa bagong ospital ng Maynila, may nagreklamo dati na wala daw gamot. Napakagandang ospital. Pinatay ni Yorme, pero bakit walang gamot? Di ba? Ganon din sa sa mga health center, di ba? Yung pag-online registration, parang pahirap pa sa mga taong ginagawa nila. Samantalang doktor nga sila na dapat sana sila yung unang, di ba? Unang nakakaintindi sa kalagayan ng mga pasyente. Dahil alam naman na mahirap, di ba? Mahirap palos karamihan ng tao diyan sa Baseco compound, di ba? Na kung saan, guys, kung maalala niyo, di ba? Diyan din nagpatayo ng Baseco community, yung mga dekalidad na townhouse o pabahay ni Yorme. Na kung saan talagang komportable yung mga nakatira ngayon dyan. Di ba? Na mga dating squatter at ngayon nasa townhouse. Ang mahal ng townhouse, guys. Pag nagpagawa ka dyan, almost million, di ba? Pero yun, pabahay lang ni Yorme. Malayong-malayo sa mga pabahay ng gobyerno, di ba? Na hindi mo pa natirhan, sira na yung bahay. At bitak-bitak na, kaya minsan iniiwan na lang o binibenta na lang dahil nagiging bulok. Pero yung kay Yorme, talagang dekalidad at komportable sa mga titira dito. Kaya dapat lang, di ba, na kalampagin na Yorme. Tapos sinasabi, walang budget ang Maynila. Di ba, kakapasangan nila ng 25 billion na ayaw sabihin nga sa minority. Di ba? 25 billion yun. O yung 24, malamang ganun din. Hindi masyado nakakalayo ang budget niya. Nasaan yun? Bakit walang gamot? So, imbis na tumulong sila, di ba? Mas dumami pa. Kaya, isa yan sa mga dahilan, guys. Kaya itong si Yorme, talagang kailangan na bumalik, guys. Kailangan na nating maibalik itong si Yorme dito sa Maynila dahil yung serbisyo, di ba? Unti-unting napabayaan, kawawa ang mga Manileño, lalo na yung mga kababayan nating may hirap na kailangan. Tapos sila pa yung doktor, sa bagay kasi, baka mayaman doktor di ba? Hindi kagaya ni Isko, pasyente siya, galing sa squatter, di ba? Kaya naglagay ng Baseco compound, tapos naglagay ng hospital, dahil nung na-hospital siya, meron din siyang bad experience. Pero, ganun talaga, di ba? Kaya nga, kailangan niya nang bumalik para lahat po maayos na lahat ng mga kailangan gawin, lalo na sa serbisyo, di ba? Na kailangan po natin.
So kaya guys, anong reaction nyo dito? Mag-comment down below kayo para malaman natin ang saloobin nyo. At makarating to sa makakapanood nito para lalo silang makumbinsi na talagang kailangan ng bumalik si Yorme. Hindi na po pwedeng ganito. Kawawa tayong mga Manileño. Alright guys, so hanggang dito na lamang po. Mabuhay po tayong lahat. Abangan nyo sa sunod kong vlog. Thank you very much. At Manila, God first. Narito na po ang video guys. Narito na. Nalulungkot lang ako. Nagawa isang taon lang. Isang taon lang nagawa siya. Pandemya pa. Ngayon 3 taon na hindi pa nabuksan. Ang nakakalungkot rito, pareho pa silang doktor. Nalulungkot lang ako, andyan na yung building. Noong panahon natin mabilis natapos, may pandemya pa yun. Natapos, tama mali. Natapos na rin ang term ko. O sana, inasikaso nilang buksan. Akalain mo nung 1 linggo nagbibisita dyan? Nagbibisita lang yan ng tinitok lang. Bakit? Bakit yan sinasabi siya? Eh ngayon may pa-online pa sila sa check-up. Okay, maganda. Pagdating ng araw, sa tulong ninyo, uunahin kong buksan niya. Mga nagawa natin para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Okay. Ngayon, para lalong sumaya, may nanalo na ba sa raffle? Wala. Wala pa? Kaya pala panay bulong sa akin ni Amado sa Kanichi. Pinaluwad kanan ako dun eh. Sabi ni Domads, uy, wala pa tayong parapol. Sabi naman, Chi, paparapol ka? Oh. Ay ko, sige, ganito. Para sa buong team namin, ha? Domads, at saka si Chi, at your Miss Choice. 1,000 pesos. Sa 100 na tao. Masaya na ako dahil masaya kayo. 100 ang mananalo ng tigwa 1,000. Ibigay ko na yung kinating na nene sa inyong samahan, sa inyong barangay. Palapakan natin ang ating barangay. At may kakailanganin kayo, mag-abiso lang kayo sa kanila sa maliit namin kaparanan ni Amado Bagaching at ang aking partner na si Chi at Chelsea. Sabihan nyo lang, basta kami hanggat kaya namin, tutulong kami. Nandito lang kami sa likod ninyo. Ha? Steady lang kami sa Gedli. I love you! Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! Kita na makipag-ugnayan po sa ating sekretary para po naman po lahat ng mga nanami dito ay kasali po sa rapol natin sa gagawing parapol. Kaya kung alam nyo na hindi pa kayo kasama, makipag-ugnayan po kayo kay Silvia Cruzal.
kayo na po ang ating susunod na mga